Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay January 25 at kapistahan po ng pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol or the Feast of the Conversion of St. Paul the Apostle. Pagbati po sa San Pablo Theological Formation House, ang ating pong Theological Seminary in Tagaytay, sa panguna po ng ating dating rektor na si Father Edwin Lusterio, at ngayon po ay rector na po ng San Pablo Theological Formation House. Sa iyo, Father Edwin, sa mga kasama mong pari, kay Father Marce, Father Gabi, Father Rick, Father Jericho, at sa mga seminarista, maligayang kapistahan sa ating Theological Seminary diyan sa Tagaytay. Pagbati po sa lahat ng viewers and followers of our Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin ho ang mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang mga benefactors po namin. Sa mga tulong po na ipinapaabot nyo sa amin, palagi po kaming magpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan at patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa kapistahan ng pagbabalik loob o pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol, pagninilayan po natin ang mga pagbasa. Ang kwento po ng pagbabago ni San Pablo mula sa pagiging taga-usig hanggang sa maging alagad ng Panginoon ay mababasa po sa ating first reading, Acts of the Apostles, chapter 22, verses 3 to 16. At ang ebanghelyo naman po ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Marcos, chapter 16, verses 15 to 18. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, God's love and mercy are stronger than our sins. Mga kapatid, si San Pablo Apostol ay tinatawag ding apostol sa mga hentil. Siya po ay naglakbay sa mga paganong simbahan, mga non-Jewish territories, to build churches at para po makaaki ng mga converts na maging tagasunod din ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakalaki po ng utang na loob ng simbahan sa apostol na pinararangalan ngayon sa kapistahan ng kanyang pagbabalik loob. Siya po ay tumatayong isang buhay at matibay na saksi ng ating pananampalataya. Napagod siya sa dami ng kanyang ginagawa, subalit hindi po siya tumigil. Hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Mula sa lugar na pinanggalingan ng Panginoon, naglakbay siya hanggang sa Roma, at doon po ay tinamo ang korona ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. He died a martyr's death. Siya po ay pinugutan ng ulo at nag-alay ng kanyang buhay kay Kristo at sa ating pananampalataya. His life was not perfect. He also had great and different struggles in life. Siya po ay isang masugid na tagasunod ng tradisyon ng mga Hudyo. Old Testament po ang kanyang spirituality bago pa niya nakilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga inuusig niya ang mga Kristiyano sapagkat ang kanilang paniniwala ay hindi katugma ng pananampalataya ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. He also made great mistakes in life. Paul persecuted the Church of God and he was even questioned by God. Saulo, bakit mo ako inuusig? At nagtanong si Saulo, sino po kayo? Ako si Kristo na iyong inuusig. Saul eventually became Paul, was blinded by the mysterious words from God.
Jesus called him by his name, and Jesus changed his life. Mula sa pagiging Saul, ang pangalan ng kauna-unang hari ng Israel, siya ay binigyan ng pangalang Pablo, na ibig sabihin po ay maliit, little. He was formerly a tent maker, tinatawag na apostle to the Gentiles, Jewish by birth, and yet he was Roman by citizenship. Kaya siya po ay dumanas ng maraming pagsubok. Mula sa pagiging makasalanan, niyakap niya ang buhay na ibinigay sa kanya ni Jesus. A repentant sinner and a great missionary who experienced the transforming power of the love of God. Kaya nga, hindi tayo magtataka kung bakit gano'n na lamang ang pagiging masugid ni San Pablo na ihayag ang mensahe ni Kristo. Kaya makikita natin sa kwento ng buhay ni Apostol San Pablo that the starting point of the Christian life is the acceptance of our unworthiness before God. Tinanggap ni Pablo ang kanyang kaliitan, hindi siya nagmalaki. Inamin niyang siya ay makasalanan at dating umuusig sa simbahan. The Lord truly accomplishes so little with those who think that they are good and decent. Because when we start to consider ourselves better or smarter than others, that will be the beginning of our end. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tataas. Kaya nga, sa buhay ni San Pablo, ang dami pong na-accomplish ng Panginoon dahil sa kababaang loob ng dakilang apostol na ito. Sabi nga ni Apostol San Pablo, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan para akong isang sanggol na ipinanganak na wala sa panahon at hindi ako karapat-dapat na tawaging isang apostol. Paul understood that holiness does not consist in exalting but rather in humbling oneself. Pangalawa, God's mercy and forgiveness are always stronger than our weaknesses and failures. At yun po ay literal na makikita sa buhay ni Apostol San Pablo. What was the secret of St. Paul sa kanyang mga na-accomplish sa buhay? Simple lang. It was the Lord's transforming love. It was the Lord's transforming forgiveness and nothing more. Sapagkat yun ang nagbigay sa kanya ng lakas. The transforming power of God's mercy and love. He encountered a love greater than his limitations, a love greater than his failures and mistakes, a forgiveness that is strong enough to heal even his feelings of guilt. Kaya kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, maraming mababago sa buhay mo. The experience of forgiveness made him rediscover his true identity and even his purpose and mission in life. Pangatlo, God's love can transform a persecutor to become a great apostle. At yan po ay literal na makikita natin sa buhay ni Apostol San Pablo. Ang pag-ibig na makapangyarihan sa lahat na bumabago sa puso ng isang makasalanan upang siya ay maging banal. Kaya ulitin ko po, God's mercy and love are stronger than our sins. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong makapangyarihang pagmamahal na siyang tunay na bumabago sa puso ng mga makasalanan. Kami po ay makasalanan. At dahil sa iyong habag at awa, kami iyong pinatawad. Binuksan ang langit para sa amin. At nagkaroon kami ng pagkakataon karapatan na makasama ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung hindi pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Let us always fill the world with the message and power of God's words. Sa San Pablo Theological Formation House, Father Edwin sa mga kasamang pari, sa ating mga seminarista, maligayang kapistahan po. At sa inyong lahat, naway pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.